Kumusta? Napapansin mo ba, madalas pag may mga events, ang saya natin pag maraming nag-respond sa altar call, di ba? Oo naman. Palakpakan, bilang, minsan may picture pa. Pero parang may napansin din ako dun sa mga materyale na binigay mo eh. Parang paglipas ng ilang buwan, ang daming nawawala, hindi nagtutuloy. Oo, tama yan. Isang malaking tanong yan na binibigyan diin sa mga sources mo eh. Para bang ang focus natin, kumbaga, ay napunta doon sa pagpapasok ng tao, yung conversion, Yun nga. pero hindi na masyado na pag-uusapan kung paano sila, alam mo yun, lalago at magpapatuloy sa loob. Tinatanong nga doon, baka ang tunay na issue ay hindi sa desisyon mismo, kundi sa kakunangan ng tunay na pagdidisipulo? Interesting point, no? Kasi parang hindi lang basta pagiging mananampalataya, kundi yung pagiging tagasunod na aktibo, na humahayo. Exactly. Kaya ito, sa pagsusuri natin ngayon, titingnan natin yung shift na yan mula sa pagiging convert lang tungo sa pagiging commissioned o isinugo. Ano ba talagang pinagkaiba niyan? Okay, simulan nating himayin to. Sige. Maganda siguro unahin natin yung salita mismo na disipulo. Sa Griego kasi, ang term diyang ay mathetes. Mathetes, okay. Oh, madalas iniisip natin estudyante lang yan. Pero actually higit pa doon. Ang mathetes ay parang apprentice. Isang tagasunod na hindi lang basta natututo ng impormasyon, kundi hinuhubog yung buong buhay niya para maging katulad ng guro niya. Yun yung diwa ng sinabi sa Lucas 6:40 eh. Ang layunin ay transformation, hindi lang information transfer. So, malaki pala ang pagkakaiba niyan sa pagiging miyembro lang ng church or yung nakikinig lang every Sunday. Mas malalim yung commitment, ganun. Eksakto. At dito na ngayon papasok yung konsepto ng pagiging commissioned, yung pagiging isinugo, ibig sabihin binigyan ka ng misyon. Misyon na ano? Misyon na humayo at gumawa pa ng ibang disipulo. Hindi lang yung basta naniniwala ka para sa sarili mo, eto na yung utos sa Mateo 28:19, humayo kayo at gawing disipulo ang lahat ng mga bansa. Right, yung Great Commission. Oo, at kasama doon yung pagtuturo sa kanila na sumunod sa lahat ng inutos ni Jesus. So hindi lang siya pangangaral, proseso talaga siya ng paghubog. Okay, gets ko. Dito ngayon pumapasok yung parang nakakagulat na idea mula sa mga sources mo, yung pinagkaiba ng addition versus multiplication. Kasi akala natin basta dumadami yung tao, successful na. Iba pala yung model ni Jesus. Tama ka dyan. Madalas ang sukat natin yung addition, ilan ang dumagdag sa bilang. Oo, yung head count. Pero yung pattern na makikita natin kay Jesus at sa naunang iglesia, lalo na yung turo ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo 2:2. Yung ipasa sa iba. Oo, yung natutunan niya, ipasa sa mga mapagkakatiwalaan na makapagtuturo naman sa iba, ang tawag dyan ay multiplication, pagpaparami, hindi lang pagdaragdag. Isipin mo to, isang disipulo na nakakagawa ng isa pang disipulo bawat taon, tapos yung nagawa niyang yon, gagawa rin ng iba pa. Parang chain reaction? Oo, mas malawak at pangmatagalan yung epekto niyan kumpara sa isang malaking event na nakakonvert ng sabihin na nating 1,000 pero hanggang doon na lang sila. Mas mabagal sa umpisa yung multiplication, pero exponential yung paglago niyan in the long run. Wow, grabe yung potential niyan pag nag-multiply. Pero paano ba ito nangyayari sa practical na paraan? Kasi parang ang hirap isipin, hindi naman siguro laging kailangan ng formal training or classroom para mahubog ang isang disipulo, di ba? Napakagandang tanong yan. Kasi ayon sa mga material, madalas yung tunay na paghubog, hindi siya nangyayari dun sa malalaking programa lang eh. Saan kung ganon? Nangyayari siya dun sa tinatawag na micro-decisions. Yung mga maliliit na desisyon natin araw-araw. Halimbawa? Paano ka mag-react sa traffic o kaya sa conflict sa trabaho? Paano mo ginagastos yung pera mo, yung oras mo? Paano ka makipag-usap sa pamilya mo? Itong mga maliliit na pagpiling to, kapag ginagawa ng may intensyon na maging tulad ni Kristo, yun yung
unti-unting humuhubog sa karakter natin. Yung consistency sa maliliit na bagay. Tama. Sabi nga sa Lucas 16:10, yung tapat sa maliit, tapat din sa malaki. Itong mga maliliit na bagay na to nagiging parang alingaw-ngaw ng pananampalataya natin sa mga tao sa paligid. Nakikita nila. Parang yung example ng church sa Antioch na nabanggit sa Acts, di ba? Chapters 11 and 13. Hindi lang sila basta lumago in number, naging launching pad sila ng misyon. Paano kaya nila nagawa yon? Oo, magandang case study ang Antioch. Hindi lang sila basta naghintay na dumami yung members nila. Mukhang may intentional process sila ng pagde-develop ng mga mananampalataya para maging leader. Tapos, Yung mga leader, hinubog din nila para maging disciple makers naman. At ang galing kasi, hindi sila natakot na pakawalan yung pinakamagagaling nilang tao, sina Pablo at Bernabe halimbawa, para sa mas malawak na gawain. wow, di nila inipon para sa sarili lang. Hindi, may sending culture sila. Hindi lang basta gathering culture, ibang mindset talaga. Grabe, nakaka-challenge yan Kasi minsan, parang ang tendency natin, i-keep yung magagaling para sa sariling grupo lang natin. Ngayon, paano natin to i-apply sa iyo na nakikinig? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Ang hamon talaga na inilalatag nitong pinag-uusapan natin ay yung pagbabago ng mindset. Imbes na ang tanong mo lang palagi ay sino kaya ang magdidisipulo sa akin? Na importante rin naman. Oo, importante yon. Pero ang kasunod na mahalagang tanong din ay sino naman ang maaari kong idisipulo? At linawin natin, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o kailangan alam mo lahat ng sagot. Okay, so ano yung kailangan? Tungkol ito sa pagiging intentional. Namumuhay ka ba sa paraang nakasentro talaga kay Kristo? At handa mo bang ibahagi yung buhay na yon, yung proseso, yung struggles, yung victories sa iba? Sa paraang kaya rin nilang ipasa pa. Kahit si isang tao lang muna. So mali pala talaga yung iniisip natin minsan na yung conversion, yun na yung finish line. Parang starting gun lang pala talaga siya. Oo. Simula pa lang. At ang pagdidisipulo, yun yung mismong takbo, yung marathon. Ito yung parang gasolina na nagpapanatili at nagpapalago ng apoy na siniddihan ng conversion. Tama. Ang conversion ang simula, ang pagdidisipulo ang nagpapatuloy, at higit sa lahat, nagpaparami. Kaya yung tunay na sukat ng epekto natin ayon sa mga material na ito ay hindi lang kung gaano karami yung napaniwala mo. Kundi, Kung gaano karami yung nahubog mo na kaya na ring humubog pa ng iba. Multiplication. wow, malalim. Kaya ang iiwan naming tanong sa iyo, hindi lang naniniwala ka ba kay Kristo. Mahalaga yan. Pero idagdag natin to. Mayroong bang naniniwala kay Kristo dahil sa buhay mo at sa intentional mong pag-abot sa kanila? Isang bagay na sulit pagnilayan. Hanggang sa susunod nating paghimay at pagtalakay,